Ayun po. So, good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat po for the introduction, Pastor Nelson. And it's also my great thanksgiving and privilege na makasama po kayo ngayong lahat sa Lord's Day na ito. No? Although hapon na, pero still the Lord's Day. Ultimately, para pag-aralan ng salita ng Panginoon. But before I begin, I just want to share something na na-realize ko at na-contemplate ko noong mga nakaraang araw as I was preparing this message. So, it's all about God's faithfulness in my life and hopefully pati sa buhay ninyo. Yung mga i-share ko po sa inyo briefly ay mga sinearch ko pa sa Facebook kagabi para sure akong tama. So, sana po hindi pa po ito kasama doon sa 30 minutes na initial. No? So, anyway, I'm trying to remember, pero unang beses na nag-preach si Pastor Eric sa church namin, sa BBCC, ay either 2015 or 2016. I remember I was in grade 9 back then. Our churches, yung SGBC tsaka yung BBCC, got connected, thankfully because of the gospel na pinipreach ng inyong pastor at pinipreach din naman ng aming nung pastor. And praise God kasi until now, they are continuing this passion for Christ-centric and gospel-centered messages. And yun yung initial, pero isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Lord ay nung December 2016, merong ilang mga young people from our church na pumunta sa Baguio para umattend ng isang youth camp. At yung youth camp or youth conference na yun ay pinapangunahan ng iDisciple. I don't know if may mga nakapunta na sa inyo dito. And I'm sure some of you were able to go there. Pero in that youth camp, I remember meeting si Ate Eunice. Ayun, si Ate Eunice. Si Dentist Eunice. Tsaka si Ma'am Blessy, no, if you know her. And I believe next year, yung sumunod na taon, 2017, more members from your church were able to go to the camp with us. And hopefully maraming gospel friendships na nabuo doon sa mga pagkakataon na yun. And personally, I still value the relationships I was able to build with some of your members. Kay Kuya Den, ayan, and from time to time, nagme-message kami, kakamustahan. Medyo busy lang, pero praise God for that opportunity. Maging kay Gideon, tsaka kay Jomel, I'm very happy to see them lead yung ministry kanina din. And I praise God ultimately for His faithfulness, for keeping such friendships intact, and for sustaining all of us, especially during the pandemic, na napakadaling bumitaw sa Panginoon kasi ang dami nating na-experience na challenges ng buhay natin. And even now, no, challenges that you experience probably in your work, na siyang pag-uusapan din natin ngayon. And today we'll focus on the topic, at least for my message, we'll focus on living for Christ in a hostile work environment. Okay? So, mamaya po, elaborate ko yan. So, wag din kayo mag-alala kasi sa pag-aaralan natin ngayong hapon, hindi ko naman gagamitin yung experiences ko lang as basis or as reference for our discussion, but God's Word. Kasi as a young preacher, I was also encouraged to see faithful ministers of the Word sa harap natin all throughout these years. Kaya naman, bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Let's pray. Our heavenly and gracious Father, Lord, we come to you this afternoon. Lumalapit po kami sa inyong harapan para hingin, Panginoon, ang inyong gabay at pagsama. Sa kabila po ng mga kabataan at edad ng bawat isa na naririto, dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung magbigay ng karunungan na kailangan para maintindihan namin yung mga bagay na nais mong ituro sa amin. Sa kabila po ng aming mga kasalanan at pagkukulang, Panginoon, ipaalala mo sa amin yung mensahe ng gospel at ng inyong biyaya na may kapangyarihang bumago sa aming mga buhay at araw-araw ay ibalik kami sa inyo. Panginoon, wari mo din kung gaano kabigat yung mga iniisip, mga dalahanin at pinagdaraanan nung marami sa amin ngayong araw.
sa bigat ng mga schoolwork, sa dami ng mga trabaho na naghihintay sa amin. Lord, help us to focus on you today. Help us to behold your glory. And help us to trust you na siyang magsusustain sa amin araw-araw. At sa lahat po ng mga bagay na ito, Lord, help us to see Jesus in your word and in our lives. In Jesus' name, amen. Sige po. So ngayong araw, nakafocus po yung ating mga pag-uusapan sa isang partikular na bahagi ng buhay ng isang young adult na katulad ninyo. Yun ay yung trabaho. Okay? So maaari yung iba sa inyo, nag-aaral pa lamang sa college, sa senior high, at wala namang ibang pinagkakakitaan. At yung iba naman, marahil ay matagal na sa trabaho. Kaya naman, baka may nag-iisip sa inyo na relevant ba para sa akin yung mga maririnig ko ngayong araw? Para sa mga students, sa mga naghahanap pa lang ng work, of course, no? Relevant ito. Kasi darating yung araw, probably a few years or months from now, yung iba sa inyo ay daraan sa period of adulting at magkakaroon din ng mga trabaho. Kahit naman sa pag-aaral, doon sa mga students pa lang, there are still principles sa mga pag-uusapan natin na very much applicable para sa inyo. At para naman sa mga matagal nang nagtatrabaho, kasalukuyang may work ngayon, maaaring yung iba iniisip na, makikinig pa ba ako? Parang alam ko naman na ata yan. Ang tagal-tagal ko nang nagtatrabaho, ang tagal-tagal ko na sa workforce. O kaya naman, trabaho naman yon. Anong kinalaman ng Bible sa pagtatrabaho? Well, one of my prayers for today ay makatulong yung pag-aaral natin para ma-reinforce, mabago yung ating mindset patungkol sa trabaho. Most especially, if you are experiencing persecution or discrimination sa inyong mga workplace. At ultimately, yung mga bagay na ito ay makatulong para maalala natin na ang gospel ay para sa lahat ng bahagi ng ating mga buhay. Ulitin ko, the gospel is for all of life, even work. Okay? So ano ba yung sabi sa 1 Corinthians 10:31? Sabi dito, so whether you eat or drink or whatever you do, even working, no, do it all to the glory of God. Binanggit kanina ng ating first speaker, our chief end is to know God and enjoy Him forever. No? It's to glorify God sa ating mga buhay. We're created para luwalhatiin ng Diyos na siyang lumikha sa atin. Lahat tayo, yun ang purpose. Hindi man natin nagagampanan yung tungkulin na yun dahil sa mga kasalanan na mayroon tayo. Pero, it's a fact. Hindi nababago yung katotohanan na sa ating mga buhay, na yung ating mga buhay ay nakalaan para sa purpose na yun. Lahat ng bahagi ng buhay natin. Therefore, meron tayong command na magsumikap na i-glorify ang Diyos sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Ang tanong, madali bang gawin yon? Madali ba na maging faithful at i-glorify ang Diyos, lalo na kung maraming hadlang o kinakaharap na difficulties yung bawat isa sa atin? Alam ba sa trabaho mo or sa school mo na ikaw ay isang Kristiyano? O simula nung natanggap ka, hindi nila alam yung bagay na yun. So kung hindi, bakit hindi nila alam? I'm not here to judge, no? Pero bakit hindi nila alam? Bakit hindi mo ipinapaalam sa kanila? So we need to evaluate our hearts. Kung oo naman ang sagot mo, ano yung tingin nila dito at may nagbabago ba sa pakikitungo nila sa'yo dahil ikaw ay isang Kristiyano? Bilang mga Christians, isa sa mga ipinangako sa atin at sinabi mismo ni Kristo through His Word ay ito, John chapter 16 verse 33. Pwede niyo pong i-check. John chapter 16 verse 33, ano sabi doon? In this world, you will have trouble, but fear not, for I have overcome the world. Let's look at the first statement, Of course, we have hope in Christ dahil nasa Kanya naman lahat ng authority at napagtagumpayan niya na yung mundong ito. Pero ano daw yung ine-expect natin sa mundo? Ano daw yung dapat nating i-expect sa mundo? First statement, ano sabi doon? In this world, you will have trouble.
Sinabi ba dito na magiging maayos at masaya yung ating mga buhay? Na palaging masagana? No. And I'm not saying na hindi pwedeng mangyari yung mga bagay na yun. Okay? It's possible. Pwede yun. Walang problema kung gano'n ang mga na-experience ninyo. Pero as Christians, the ordinary nature of our lives, kung tayo ay na kay Kristo, ay suffering. Bakit? Kasi we are called to share in the sufferings of Christ. Yung buhay natin, normal na maging puno ng troubles, ng hostility. Okay? Nakalagay doon sa title natin ngayon, hostility in the work environment. Ano ba yung hostility? Ano ba ibig sabihin ng pagiging hostile? So it means, sa dictionary, it means opposition. Sa Tagalog, pwedeng kalaban, kaaway. And for some of you, maaaring mayroon kayong mga kinakaharap na oposisyon sa inyong mga trabaho o sa mga schools para sa mga nag-aaral. Lalo na dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo. Kung ganun, saan ngayon tayo huhugot ng pasensya para sa ibang mga tao? Saan tayo kukuha ng pag-ibig para dun sa ating mga kapwa, whether they are Christians or not? Saan tayo kukuha ng mga motivations para magpatuloy, hindi lang sa pagtatrabaho, kundi sa pagiging faithful sa ating mga trabaho? So, layo nating masagot yung mga bagay na yon as we look dun sa ating text for this afternoon. So buksan niyo po yung mga Bibles ninyo. Hopefully, nakabukas lang siya all throughout our message. Pakibukas po sa Daniel chapter 1. We'll talk about Daniel 1. Ayan, so leave it open kasi pag-uusapan natin yung buong chapter, no? Huwag kayong mag-alala, may lang naman to. So titingnan natin kung paanong naging faithful si Daniel sa kanyang calling, sa kabila ng kanyang hostile environment at oppositions na meron siya. So, sa verses 1 and 2, makikita natin dyan yung brief context sa libro ng Daniel. Ano ba yung nangyayari dun sa storya? Ano ba yung nangyayari sa kwento? Samahan niyo akong basahin, yung verse 1. Ano sabi doon? Nang 3 taon ng paghahari ni Haring Jehoiakim sa Juda, ang Jerusalem ay kinubkob ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. So diyan, meron 2 characters na inintroduce. No, yung una, si Haring Jehoiakim, na siyang namumuno doon sa Kingdom of Judah. Yung Judah ay isa sa kingdom from the divided kingdom of Israel. So naging southern kingdom ito. Ngayon, mapapansin natin na meron pang isang hari na binanggit. Sino yon? Si King Nebuchadnezzar, na siyang namumuno sa Babylonia. Ano ngayon yung nangyari? Ano yung sinabi dito? Ang binanggit dyan, kinubkob nila ang Jerusalem. Jerusalem was the main city of Judah. Sa ESV, yung kinubkob, ang translation niya ay besieged. Pag sinabing besieged, napapalibutan. Okay? Sabihin, gustong iparating sa atin ng author na during this time, napasakamay na ng Babylon yung Kingdom of Judah, specifically yung Jerusalem. At sa panahon na ito, yung Babylon, matuturing siya na isa sa mga pinakamalakas na empires. Therefore, walang binatbat yung Judah o yung buong kingdom ng Israel. Kung ang pag-uusapan lang natin ay military at political power, masyadong mahina ang Judah kumpara sa Babylon. Sa unang tingin, madaling isipin yon na dahil sa military power at advancement sa civilization kung bakit ipinanalo ng Diyos ang Babylon laban sa Judah. Pero if we will read and recount kung ano yung faithfulness ng Diyos sa Judah at sa buong Israel, makikita natin na kahit sino yung kalaban nila, dahil nasa kanila at kasama nila ang Panginoon, they will win. They will come up victorious. Kahit anong military power pa yan, dahil kasama ng Judah o ng Israel yung Diyos, hindi sila uubra. O walang uubra sa kanila. Kung ganon, ano yung primary reason kung bakit nangyari ito doon sa kwento? Bakit nasakop yung Judah rather? Verse 2, ano nakalagay doon? Pinahintulutan ng Panginoon
nabihagi niya si Haring Jehoiakim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo. Lahat ng ito ay dinala ni Nebuchadnezzar sa lupain ng Babylonia at inilagay sa kabangyaman ng templo ng kanyang mga Diyos. So unang mga words pa lang, malalaman na natin yung reason. Ano yun? Makikita na natin na nangyari yung mga bagay na ito dahil ito ay kalooban ng Diyos. It was the will of God. And ito ay isang mahalagang tema na consistently babalik-balikan natin sa buong discussion natin ngayong araw. So basically, nasakop sila dahil sinabi ng Diyos, dahil ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung sinabi niya hindi lang noong panahon na sinakop na sila, pero matagal na, nung una pa lang, pinangako na ng Diyos yung mga bagay na ito. So nagkaroon ng kasunduan yung Diyos at ang mga Israelita paglabas nila ng Egypt. Di ba niligtas sila mula sa kamay ng mga Pharaoh? So sa Leviticus chapter 26 verse 33 and 39, makita natin dito yung gagawin ng Diyos sa mga taong pinili niya, sa Israelites, kung hindi sila magiging faithful sa Panginoon. Ano yun? Sa verse 33, sabi doon, sasalantain ko ang inyong mga lupain at magtataka ang mga kaaway ninyong sasakop niyon. Verse 39, ang malalabi naman ay mamamatay sa hirap dahil sa kasalanan ninyo at ng inyong mga ninuno. So, pwede pa nating balikan yung Kings o 2 Kings at Isaiah chapter 39 para sa context. Pero, bakit ba pinahintulutan ng Diyos na sakupin sila ng ibang bansa? Ano yung main reason? Ang sagot, dahil sa mga kasalanan nila. Dahil they are unfaithful to the Lord. And this is God's merciful punishment para sa kasalanan. Sir, bakit merciful punishment yung sinabi ninyo? No? Kasi, hindi pa ito ganap. Sa ngayon, temporary pa lang yung banishment na ginawa ng Diyos sa kanila. Pinalayas sila ng Diyos mula dun sa lupang pangako, pero temporary lang. Gaya nung sa Garden of Eden. Pero, darating ang panahon na kung ikaw ay wala kay Kristo, kung yung buhay mo ay hindi nakadepende sa ginawa ni Kristo, well, magiging permanent yung bagay na ito. Habang buhay na mahihiwalay ka sa presensya ng Panginoon. Bagkus, ibubuhos niya sa iyo ng Diyos, yung puot na karapat-dapat lamang para sa iyo dahil sa iyong mga kasalanan. Kailangan nating marinig yung mga bagay na yun. Okay. Nasaan ba sila dito, no? Nung panahon na ito? Nandun sila sa promised land, nandun sila sa lupain kung saan nila dapat sambahin ng Diyos, kung saan sila nilagay ng Diyos. But because of their unfaithfulness, pinalaya sila ng Diyos sa pamamagitan ng Babylon. They were besieged. At hindi lang yon. Hindi lang sila basta sinakop. Dinala sila mula sa Judah papunta dun mismo sa Babylon. At doon ginawa silang mga alipin. With that in mind, no, let me ask you, mukha bang madali yung kanilang mga sitwasyon? No. Ang haba nung binild up natin na context para maintindihan nating mabuti na ganito kagrabe yung kalalagayan ng mga characters dun sa story. Puno ng sufferings, puno ng hostility mula sa mga kamay ng kanilang mga mananakop. So kasalukuyan silang alipin sa ibang bansa. And it shows to us na merong extreme oppression. Clarification, ano? Yes, dinala sila ng Panginoon dun sa Babylon para parusahan. Pero, bukod dun, meron pang magandang intensyon ang Panginoon. Ano kaya yun? Of course, it was to discipline His people. Mahalaga yung discipline para sa mga anak ng Panginoon. Pero ano pa yung magandang intensyon ng Diyos? Yun ay yung gamitin, yung kanyang mga pinili, yung mga Israelites, para maipakilala, para maging blessing dun sa lugar na yon. No, maging blessing, not in the sense of prosperity, kundi maipakilala yung Diyos sa kanila. At yun din, yung layunin ng Diyos, kung bakit niya pinili si Abraham, kung bakit niya pinili yung Israel, para pagpalain yung mga bansa na sasamba din sa Panginoon. Ano yung sabi sa Jeremiah chapter 29 verses 5 to 7? Magtayo kayo, ito yung sinabi sa kanila, no?
Magtayo kayo ng mga bahay at doon kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Hayaan din ninyong mag-asawa ang mga anak nyo at nang magkaanak din naman sila para dumami kayo ng dumami. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lungsod na pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin nyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Jeremiah was talking about the people of God habang nandoon sila sa Babylon. Sabi ni Jeremiah sa kanila, no, be faithful kung nasaan kayo. Ito yung sinasabi sa kanila under exile. And para sa atin, no, na mga young professionals, teka, Sir Joey, ano ba ibig sabihin yan? Ano ba ibig sabihin para sa atin, para sa amin? We are called to be faithful saan man tayo dalhin ng Diyos. Kahit mahirap yung sitwasyon natin, kahit ayaw natin ng mga nangyayari sa buhay natin o sa trabaho natin, kahit mahirap yung setup ng inyong mga trabaho at persecuted kayo dahil sa inyong pananampalataya, we are called by God to be faithful saan man niya tayo ilagay. And if we suffer and share in the sufferings of Christ, we will also share with the glories na inihanda ng Diyos para sa atin. Naintindihan po ba yun? Okay. Ngayon, may build up na tayo ng context. Puntahan natin ngayon yung mga characters. Puntahan natin yung mga karakter ng ating kwento. Punta tayo from verse 3 to verse 7. So, mayroong mga bagong pangalan na ipinakilala sa atin. Ganito yung nangyari sa kwento, no? I'll share the story para medyo mahaba pag binasa ko. So, I'll share the story. So, pagdating ng mga Israelita sa Babylon, si King Nebuchadnezzar, yung kanilang hari, ay nag-utos doon sa kanyang pinakamataas na opisyal na si Aspenas. Ano yung utos? Na humanap mula doon sa mga hanay ng mga Israelita ng magiging mga tagapaglingkod niya, magiging mga servants. At sa pagpili niya dito, meron siya binigay na credentials, meron siya binigay na qualifications. Okay? So parang naghahanap siya parang naghahanap ng trabaho. Ano yung qualifications na yon? Ito yung mga elite, no? Dapat sila ay mayaman o may kaya, dapat merong influence. Dapat sila yung best of the best. Dapat meron silang physical at intellectual qualification. Ibig sabihin, gwapo, okay, makisig. Ano yung sabi doon? Sabi, youth without blemish. Diba? Youth without blemish. Isipin nyo, maghanap ng trabaho, tapos ang qualifications, kailangan gwapo, matalino, mabilis kumilos, at madaling turuan para silang lahat ay maging karapat-dapat sa paglilingkod sa hari. In short, yung pipiliin nila, yung papasa sa interview, hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan sila yung best of the best. So, dito sa mga qualifications na ibinigay ng hari, kasama dito yung grupo na ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Ito ay sina Daniel at yung kanyang mga kaibigan na sina Hananiah, Mishael at Azariah. Yun yung kanilang mga pangalan. So lahat sila galing sa Judah. Diba? Para sila nag-a-apply ng trabaho. Ngayon, if we continue reading sa mga susunod na chapters, makikita po natin na naging tapat sila sa kanilang mga duties and responsibilities. Hindi naging excuse sa kanila yung sitwasyon nila nung panahon na yon. Hindi nila ginamit na excuse na maging tamad o maging mediocre yung kanilang serbisyo dahil sa nature ng kanilang environment. Hindi ko naman sinasabi na ganun kayo. No? Hindi ko sinasabing tamad kayo o mediocre ang inyong mga trabaho. Pero, sila Daniel, they did not use that as an excuse. At ito rin yung tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. Na kagaya nila Daniel, yung katapatan natin na gawin yung trabaho natin, yung katapatan natin sa paggawa ng mga duties na ibinigay din sa atin ng Panginoon, ay hindi dapat nakadepende sa mga sitwasyon ng buhay natin, kundi dun sa Diyos na tumutulong sa atin para gawin yung mga bagay na yon. Naintindihan po?
Hindi sa ating mga sarili. Doon sa kanta natin kanina, yet not I, but through Christ in me. Again, our faithfulness in how we work should not be dependent on our circumstances, but on the help we receive from God. So kahit gaano kahirap yung mga trabaho, yung pinagdadaanan sa work, we can continue to be faithful dahil kasama natin ang Diyos at yung tulong na kailangan natin ay nagmumula sa Diyos. Naintindihan po? Okay. Ngayon, balikan natin yung kwento. So yung mga taong napili, kabilang doon sila Daniel, pasado sila sa first interview. Nakapasa na sila. Ngayon, kailangan na nilang mag-undergo ng training. Okay? Para tuluyan silang tanggapin doon sa trabaho. At sa training na to, meron ding lifestyle change na mangyayari para sila yung mapili. So, tingnan din natin yung mga characters na ito. No? Hindi naman nila nire-reject yung opportunity na binigay sa kanila ng Panginoon. Bakit? Kasi, kalooban pa rin ng Panginoon na ilagay sila dun sa lugar na yon at sa lugar na yon, no, still glorify God in what they do. To be faithful to God in what they do. So, ano nangyari? Bago sila maging ganap na servants ng hari, kailangan mo na nilang magtapos ng 3-year degree. Kailangan mo na nilang makakuha ng diploma. Saan? Ito, kinuha ko itong words na ito sa isa sa mga sermons sa aming pastor. Kailangan nilang magtapos dun sa BSU. Meron mga nag-aaral sa BSU dito? Alam niyo ba BSU? So, ano yung BSU? Hindi po ito Bulacan State University. Tumutukoy po ito sa Babylon State University. Doon sa paaralan ng Babylonia. At doon, kailangan nilang matuto ng maraming mga bagay. Literature, ng language na galing sa mga taga-Babylonia. Specifically, sa mga Chaldeans. So, dito sa lugar na to, libre lahat. Okay? Nandun sila. Although alipin sila, pero libre lahat. Libre yung tuition, libre yung pagkain, no? At hindi lang basta pagkain. Ano yung nakalagay sa verse 5? Basahin natin yung verse 5. Sabi dito, iniutos din ng hari na mula sa kanyang sariling pagkain at inumin ang ibibigay sa kanila araw-araw. Diba? Isipin ninyo, papasok kayo ng school, okay, papasok kayong trabaho, ang pagkain na ibibigay sa inyo ay yung pagkain ng boss nyo. Okay, pagkain ng mga principal at teacher ninyo. Di ba napakalaking privilege noon para sa'yo? At kung tatanungin yung mga magulang ninyo, abay, hindi sila tatanggi. Igagrab ka agad nila yung ganong opportunity. Pero, we need to be cautious. Bakit? Kasi, binanggit ko kanina, nagkakaroon ng lifestyle change. Maganda man yung mga privilege, pero dapat maging maingat sila, yung mga characters natin, dahil baka yung mga katuruan doon sa lugar na yon ay salungat sa mga itinuturo ng salita ng Diyos. Which is the main purpose of the Babylonians. Intensyon nila to reshape and reform the identities of Daniel and his friends. No, makita natin, especially sa kanilang mga pangalan, anong ginawa? Malaking bagay po yung mga pangalan natin, okay? Bakit? Kasi it serves as our identity. Hindi lang dahil bigay ito ng mga magulang nila, kundi sa pagbabago ng pangalan, kalakip noon yung pagbabago ng identity. Okay? Kaya ng mga kinakasal, no? Yung mga babae, nagbabago yung pangalan nila. Bakit? Kasi bago na identity nila. Hindi lang sila basta mag-isa, they are now a married person. Nagigets po? Ngayon, ano yung sabi? Okay, ito pala. Isa pa, no? Yung Hebrew names na meron yung mga characters natin, sila Daniel and yung kanyang mga kaibigan. Lahat yung mga pangalan nila, nagko-contain yun ng mga characteristics ng Diyos. Okay? Babanggitin ko yung isa. So, sa verse 7, nangyari doon, binigyan na sila ng mga bagong pangalan. Si Daniel, yung original na ibig sabihin ng kanyang pangalan ay, My God is my judge. Tumutukoy ito kay Yahweh, kung paanong si Yahweh ay makatarungan. Pero, ano yung binagong pangalan niya, ano yung pinalit na pangalan niya? Naging Belteshazzar. Nang ibig sabihin ay, may Bel protect his life. Sino si Bel? Si Bel po yung Diyos-Diyos na sinasamba ng mga taga-Babylon. Isa sa mga Diyos na sinasamba nila doon sa lugar na yon.
Ngayon yung mga kaibigan niya, hindi ko nababanggitin yung ibig sabihin, pero you can search it. And all of them, no? Meron ng mga Diyos-Diyosa na basis yung kanilang mga pangalan. Sila ay naging sina Shadrach, Meshach, at Abednego. The point is, makikita natin dito ang intentionality ng Babylon na baguhin yung kanilang mga pagkatao. Ngayon, kung hindi sila cautious, kung hindi sila mag-iingat, maaaring madala sila ng mga bagay na ito. And a point may come na they will also enjoy it. Romans 12 verse 2. Sabi doon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sa MBB, yung simula, ito yung nakalagay. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi ng isang contributor and writer sa Gospel Coalition na si David Wells, sabi niya, worldliness is whatever makes righteousness look strange and sin look normal. Ulitin ko, ha? Sabi niya, worldliness is whatever makes righteousness look strange and sin look normal. Kung hindi po tayo mag-iingat, napakadali lang para sa mundo na guluhin yung ating mga isipan kung ano ba yung tama at mali. Ano yung matuwid at ano yung kasalanan. Whether we realize it or not, the world is catechizing us. Tinuturuan tayo ng mundo. Ngayon, baka mamaya, pati yung mundo, pati yung mga kasama natin sa trabaho o sa school, na hindi naman mananampalataya, naguguluhan na din. Kung tayo ba ay Kristiyano o kagaya lang nila. Kaya naman napakahalaga na palagi tayong bumabalik sa salita ng Diyos na araw-araw, every time before we go to school, before we go to our work, bago natin gawin yung mga bagay na gagawin natin for the rest of the day, inaalala natin lagi yung gospel at lahat ng ginawa ni Kristo para sa atin. So yun po yung at least panimula nung ating kwento. Ano ngayon yung mga sumunod? Despite yung mga privileges na meron sila, na binanggit natin kanina, si Daniel, he chose to stand up for what he believes. No, ano yung nakalagay sa verse 8? Sabi sa verse 8, ipinasya ni Daniel na hindi siya kakain ng pagkain ng hari o iinom ng kanyang inumin para hindi siya marumihan. So dito sa verse 8, makikita natin na matibay yung conviction ni Daniel dun sa kanyang desisyon. Hindi naman nilagay kung sa paanong paraan siya marurumihan. Pero the point is clear. Hindi siya magko-compromise. Okay? Hindi niya iniisip na, hindi naman ako makikita ng iba kasi nasa trabaho ako. Wala naman dito yung mga ka-churchmates ko. Okay lang na gawin yung mga bagay na to kasi kahit kasalanan. Kasi, kagaya ng binanggit kanina, deserve ko naman to. Okay, pinaghirapan ko to, kaya okay lang na kunin ko yung mga bagay na to, makisama ako sa kanila. Okay lang na gawin ko yung mga bagay na to, kahit kasalanan pa siya. Kasi deserve ko ito. O kaya, sabi kasi ng boss ko, kailangan kong gawin to. Kailangan ko daw pumasok ng linggo. No, kailangan ko gawin to. No! We don't compromise our holiness, our intimacy with God, para lang sa upload ng ibang mga tao o para makuha natin yung mga gusto ng laman na meron tayo. Bakit? Kasi hindi man mag-iba yung identity natin doon sa mga bagay na yon, mag-iiba naman yung hahanapin ng ating mga katawan at ng ating mga isipan at pagkatao na ultimately, no, maaring magdulot na tayo ay magkasala. At sana din, no, hindi natin iniisip, kahit yung mga binanggit ko kanina, hindi natin iniisip na exaggeration or hyperbolic yung ginagawa ni Daniel na request. Bakit? Baka kasi iniisip ng iba sa inyo, OA naman siya masyado. Pero, isn't that compromise? If we are trying to look for loopholes dun sa mga sitwasyon natin, para mapagbigyan yung mga gusto nating gawin,
Pinipili natin yung idols ng puso natin kesa sa ino-offer na satisfaction ng Diyos. Let me remove this, ayan, para hindi na ako yuyuko. Ayan. Sa usapin po ng LGBTQIA+, no? Very prevalent yung ganyang usapin sa society. Nakikiayon ba tayo para wala ng gulo? No? Kapag pinag-uusapan yun dun sa eskwelahan o kaya sa trabaho, are we just agreeing with them para hindi tayo makancel doon sa work? Sa mga inappropriate jokes at sexual innuendo na ginagawa ng mga katrabaho natin, sinasabayan ba natin yung mga bagay na yon? Kapag may mga planong get-together kapag linggo, kasi doon lang tayo libre, no? Trabaho puro tayo trabaho, doon lang tayo libre. Labas tayo, linggo. Sasama ka ba? Para hindi ka lang ma-feel na left out? O ano yung excuse mo sa kanila kapag ganun yung mga nangyayari? Kapag kwentuhan na ng mga chismis, makikisali ka ba para maging belong doon sa kanila? Kapag tinutokso ka na ng mga ka-workmates mo o ng mga kaklase mo na magkaroon ng isang relationship with an unbeliever, na-enjoy mo ba yung pang-aasar nila? Sa inyong mga pananalita, sa inyong mga work ethic at pag-uugali, nakikita ba si Kristo? Do we reflect Christ in how we respond? Hindi ko po sinasabi mga bagay na ito para pabigatin yung nararamdaman nyo ngayon, ano? Pero it's a crucial aspect of our lives. Na-experience natin ito. Totoong nangyayari ito sa ating mga eskwelahan, sa ating mga trabaho. Si Daniel, ginamit din ng Diyos para ipakita, si Daniel ay ginamit din ng Diyos para ipakita sa atin kung paano tumanggi doon sa mga compromises. Kahit na parang mas madali silang gawin. Hindi natakot si Daniel na mag-request na wag siyang bigyan ng pagkaing naka-assign sa kanila, which was said in verse 8. Hindi siya takot doon sa consequences ng kanyang ginawa. Dahil ito yung conviction niya. Ang takot niya ay nakayawe. Wala dun sa mga tao sa paligid niya. Wala dun sa mga consequences na pwede niyang ma-experience kapag hindi niya ginawa o sinunod yung utos ng kanyang mga boss, yung utos ng kanyang mga kasama o peers. Samantala, itong tauhan ng hari, no? Ano yun? Si Ashpenaz o yung official niya. Takot siya na kapag sinunod niya yung request ni Daniel, ano yung sabi niya? Natatakot ako sa hari. Bakit? Kasi baka makita niya na lumala yung kalagayan nyo. Baka mamaya kapag ang pinakain ko lang sa inyo mga gulay tsaka tubig, manghina kayo. Lagot ako. Pero, alam ni Daniel na ang Diyos yung may hawak sa kanya during that time at maging sa future niya. Kaya, sa request ng ito, ano yung nangyari? God gave Daniel favor. Okay? And compassion. Yun yung nakalagay sa verse 9. God gave Daniel favor and compassion. Napakahalaga ng word na binanggit dyan. Yung God gave. Mamaya babalikan natin as we exhort that part of our scriptures. So makita natin dito na faithful, na minamahal at inaalagaan ng Diyos kung sino yung mga tao na faithful din sa Kanya. Hindi ko sinasabi na conditional ang pagmamahal ng Diyos o ang katapatan ng Diyos. No. He's faithful to Himself. And dahil tapat siya sa kanyang karakter bilang mabuting Diyos, kung mabuti yung kanyang mga pinili, He is also faithful to reward His people. And God gave Daniel favor. Kaya naman, pumayag yung tauhan ng hari dun sa request ni Daniel. Kahit delikado para sa kanya. Kasi gawa yun ng Diyos. So ni-request ni Daniel na payagan siya at yung tatlo niyang mga kaibigan na i-test muna sila for 10 days. So gulay at saka tubig lang yung kakainin nila. And then after that, titignan kung ano yung result. So pinayagan nga sila at tinest sila ng 10 araw. Andun sa atin yung tendency na mas inaalala pa natin at mas natatakot pa tayo sa maaaring sabihin ng ibang tao sa atin at sa gawin nila sa atin kapag na-realize nila na
hindi nila tayo katulad. Mas takot pa tayo sa pagtingin sa atin ng iba kaysa sa pagtingin sa atin ng Diyos. Maaring yung iba takot na mawalan ng trabaho, takot na layuan ng mga co-workers at colleagues o ng mga kaklase. Na nakakalimutan natin na God is so powerful that He is in control. Hindi lang dun sa sitwasyon natin, kundi pati dun sa responses ng mga tao na nasa paligid natin. So, I'm not saying na lagi po tayong papaboran ng Panginoon, okay? Na lagi magiging maayos yung sitwasyon natin wherever we go. But we can believe that God can change the hearts of those people towards us. And even if they don't, it's going to be fine kasi we have God. So ano kaya nangyari? So, after 10 days, nakita na ngayon yung result kila Daniel. They were found to be better and fatter. Ano ibig sabihin nun? So, mas gwapo, mas matalino, mas marunong, mas naging malusog sila. Specifically because of what they ate. No? So, isipin natin, ang pinakain sa kanila, gulay, tsaka tubig. Tapos, mas naging malusog sila after 10 days. Posible ba na mangyari yung ganung bagay? Yung iba, ako, 3 buwan na ako nag-gym, parang wala naman nangyayari, ganito pa rin yung katawan ko. Pero the point is, ito'y gawa ng Diyos. Supernatural na gawa ng Diyos. When He gave favor kila Daniel, He's able, He's powerful enough na pakita in their physical appearances yung mga pagbabago na kailangan makita sa kanila. So, very evident yung favor ni God. Hindi lang physically, but also intellectually. Sa verse 17, binanggit doon na lahat sila, marunong sila sa literature, marunong sila sa language, at si Daniel, meron siyang kakaibang kakayahan. No? Kaya niya mag-explain ng mga dreams. So, consistent. Dean's Lister, yung mga kaibigan natin, na sila Daniel. Sila ay best of the best. Kaya, anong nangyari? Tanggap sila sa trabaho after their graduation. So iniharap sila sa hari para sa kanilang final interview at natuwa yung hari doon sa mga nakita sa kanila. Wala na daw mas gagaling pa at tutulad sa 4 na ito. Nakita nyo ba kung gaano kagaling sila Daniel? Husay, ano? Faithful. Well, that's not the point. Hindi po natin pinag-uusapan yung faithfulness nila Daniel dito. Yes, there are something na pwedeng gayahin kila Daniel. Pero kung yun lang yung nakikita natin sa istoryang ito at sa mga achievements and success na natatanggap natin sa ating mga career, well, may mali. Bakit? Kasi hindi nito goal, yung story na ito, hindi niya goal na ipakita yung husay, talino at faithfulness ng mga characters dun sa story. Ang goal nito ay ipakita yung kapangyarihan, yung sovereignty at katapatan ng Panginoon sa buhay ng mga tao na pinili niya. Merong phrases na 3 beses inulit dun sa buong chapter. And I want us to focus on these words kasi very significant sila para sa atin. Ano yan? Makita po natin yun sa verse 2, verse 9 at verse 17. Binanggit ko na rin kanina yun. Ano yun? God gave. Okay? Nagbigay ang Diyos. Madali para sa sino mang reader ng libro na ito na makita at tignan na si Daniel, yung bida ng kwento. Pero, dun sa overarching context ng story, malinaw that God is in control of everything. He is sovereign over everything that's happened. Yung pagkakaalipin nila sa Babylonia, yung challenges para kina Daniel, yung faithfulness dun sa puso ni Daniel at saka ng mga kaibigan niya, at even yung pagsunod ng mga opisyal dun sa request nila Daniel, hanggang matapos yung kanilang job application. God was faithful sa kanila. All of it was planned and set by God. Ang Diyos yung bida dito. At kung paanong siyang naging tapat kila Daniel, ganoon din siyang tapat sa bawat isa sa atin. Whether we are studying right now or whether we are working. God is faithful sa atin. Kahit na hindi tayo tapat sa Kanya. At lalo na nung hindi tayo naging tapat sa Kanya. God gave.
God gave us His Son. Ibinigay ng Diyos Ama yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para sa atin. Para tayong mga hindi qualified sa requirements, sa qualifications na ibinigay ng Diyos, ay tanggapin niya bilang, hindi lang bilang mga lingkod, kundi ultimately bilang mga anak. Kung paano siya naging gracious kina Daniel at dun sa Judah, mas malawak at mas malalim pa yung biyaya na ibinibigay niya sa atin at sa sino mang sumasampalataya sa Kanya dahil sa ginawa ni Kristo. Ngayon, ano ngayon ang significance ng mga bagay na ito para sa atin? Huwag kayong mag-alala, patapos na po tayo. Well, kung ikaw wala pang relasyon kay Kristo, and I'm not going to assume na lahat sa atin ay meron na. Kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, bilang ating Diyos na dapat sambahin at sundin, at bilang ating tagapagligtas na dapat pasalamatan and i-enjoy. Well, it is my prayer na makita mo sa oras na ito yung mga kasalanan mo. At dito, masilayan mo yung napakalaking pangangailangan mo kay Kristo. And when you do, 1 John chapter 1 verse 9, ano sabi doon? God is just to forgive you. Patatawarin tayo ng Panginoon at tatanggapin niya tayo, hindi lang bilang mga lingkod o empleyado o trabahador, no, bilang mga anak. At kung ikaw naman ay na kay Kristo, I pray na lubos mong malasap yung sarap ng nasa piling ni Jesus. Na sa kabila ng mga hirap, ng mga disappointments na meron ka sa trabaho, no? Mga moments na petsa de peligro, 1 linggo pa pero wala ka ng sahod. Okay, mga persecution at injustices na-experience mo sa work dahil sa iyong faith. I pray na araw-araw makita mo pa rin kung gaano kasapat at kasaya ang mapabilang at makasama si Kristo. Well, hindi ako nagbigay ng practical ways para ano gagawin natin sa workplace, sa work environment, especially when we encounter hostility. Pero I hope makita natin na yung sufficiency ni Christ to comfort us during those times ay sapat para sa atin. And to remind us na yung identity natin ay wala dun sa work. Kahit na ikaw pa rin yung may-ari ng negosyo mo, kahit na ikaw ay promoted sa panibagong posisyon at mas mataas yung authority pagtingin sa'yo ng iba, our identities are not dependent dun sa mga bagay na yun. Dun sa mga magtatrabaho pa lang, hindi nakadepende yung inyong identity sa unang apply, pasok agad. O kaya pagka-graduate, Latin honors. We thank God for those blessings. We praise God for those trainings and wisdom. Pero our call is not to just work our lives dito sa mundo na ito, pero to enjoy God forever. So my prayer is para yung bawat isa sa atin masatisfy ng Panginoong Hesukristo ano man yung ginagawa natin. And especially during the times na sobrang hirap ng mga na-experience natin. Kaya naman, kung ikaw ay nagtatrabaho, naghahanap ng trabaho o nag-aaral, put your confidence in the Lord. Okay? Brief testimony. Huwag kayong maganda. Tapos na talaga ito. Brief testimony. The past 3 weeks, ako po ay ilang beses na umiiyak sa Panginoon. Literal pong umiiyak. May mga luha talaga dyan. Bakit? Mahirap po kasi magtrabaho. Okay? Ako po ay isang guro sa Baliwag University, sa senior high school. At para sa kaalaman ng iba, mahirap po magturo. Bakit? Kasi wala kaming overtime, pero maraming overwork. Yung grades, magko-compute ka sa bahay, prepare ka lesson, check ka ng papel. Pero aside from that work, ako din po ay isang student activity coordinator. And last week, nagkaroon kami ng field trip. Nagkaroon kami ng 2 pang activities. Lahat po yun, ako nag-asikaso. I'm not boasting, I'm just saying, pagod na pagod po ako. Tapos last week, I preached at our church. And I'm very thankful sa Panginoon sa privilege na yun. Ngayon, nagsasalita ako sa harap ninyo, no? Pagod na pagod po ang aking katawang lupa. At napakaraming beses na ako po ay umiyak sa Lord. Na, Lord, ayoko na mag-aral. Gusto ko na lang matulog. Gusto ko na lang mahiga.
na pag Sabado, gusto ko nasa bahay lang ako. Pero, biyaya ng Panginoon kung bakit ako naririto. Ako, kung ako lang po, ay, hindi po ako aabot ng linggo. No? Kung ako lang po ay magdudusa po ako. Pero dahil sa biyaya ng Lord, dahil sa katapatan niya sa aking buhay, at sa mga buhay ninyo, we can have confidence that the Lord is with us every step of the way. Gaano man kahirap yung ating mga kinakaharap sa trabaho, sa eskwelahan. So tandaan mo, bawat umaga, bago mo gawin lahat ng mga haharapin mo sa buhay at sa trabaho, tandaan mo na ang iyong identity ay hindi nakadepende sa posisyon na meron ka, sa husay na meron ka, sa taas ng sahod mo, kundi sa bagong pagkatao na meron ka kay Kristo. Bago ka naging empleyado, ikaw muna ay naka kay Kristo. So we embrace that. We enjoy in that. We also act like that. Be faithful kung saan ka nilagay ng Diyos. At we don't compromise yung ating pananampalataya, yung ating holiness, yung ating pagsunod sa Panginoon para lang sa applause ng mundong ito. Salita at parangal ng Diyos, yung masigit na mahalaga sa ating mga buhay, hindi po yung sasabihin ng iba. Okay? So kapatid, araw-araw, ito yung dapat mong tandaan. Okay? Sana maging mantra nyo ito. Tingin lagi kay Kristo. Okay? That's it po. Maraming salamat po. So, hopefully ay may natutuhan tayo. Thank you.